Good morning mga tay! For today's video ay pupunta nga ako sa aking biyanan. Aba naman, ay gusto sana naming magpako pero sa palayan talaga kami mapupunta ngayon. Ay naku naman. At sa akin nga paglalakad dyan ay konti na lamang at nakita ko na agad itong palayang ito. Ay talaga namang medyo dumapa na rin siya pero hinog na kailangan na rin niyang harvestin pero hindi pa talaga ito pinapaanin ng may-ari. At kung makikita niyo naman dito sa kabilang gilid ko ay talagang bansot ang kanilang palaya. Hindi pa rin siya lumalaki samantalang itong kasaba niya ay talaga namang aanihin na. At kung makikita nyo nga guys, ang pagkahinog ng palay na ito ay hindi siya as in hinog na hinog kasi yung iba kung makikita nyo guys, tignan nyo naman, wala na talaga siyang kalaman-laman. Kumbaga ay patay na uhay kung tawagin dito sa amin. Diyos ko po Lord, lugi na naman talaga ang magsasaka dito sa amin. Mabilis ang fast forward na nga lamang at malapit na nga kami makarating sa kanila. At kung mapapansin nyo, ilang bahay lang din na nandito, talagang hindi pinagkaiba ang daan sa amin. At saka dito talaga namang medyo kaputikan din. At yan medyo nahihiya pa nga ako dyan kasi syempre ngayon lang ulit ako nakarating dito sa kanila sa pinagdadagan ng panahon. Aba naman. At talaga namang habang sa pag-edit ko, hindi ko nga talaga maintindihan kung saan baga nakatutok ang kamerang ito. Aba naman. Ito nga pala, nakita ko agad si Tita Aileen, si Tita Maribel at si Tita Elmer. Talaga namang, ayan, nagchika pa talaga ang Tita Maribel dyan. At nakita niya talaga ang asawa ko sa pagbuha ng relief dito sa covered court. Aba naman. Mabilis ang fast forward na nga lang din po at agad na pong nag-intindi ang Tita Aileen kasi nga pupunta po kami sa palayan ng tatay at dyan po ay nag-uutay-utay na rin kayo maglakad at talaga namang aking asawa ay naiwan na naman niyang pinapadala ng tatay na ito day mantil. Pero ang sabi naman ni Temela, hindi na lang siya ang magdadala dahil ang magdadala na nga lang daw po ay si Tito Edsel. Aba naman, kabait. At kung mapagmamasdan nyo nga po ulit guys, ang kapaligiran ay talaga naman kung kayong nasa katayuan ko ay sobrang sarap talagang pagmasdan ng paligid. Dahil lalo na't kung makikita mong barding-barding ang iyong nakikita. Lalo't umagang-umaga nga ngayon. At medyo kalayuan nga din po ang nilakad namin at itong at palabas pa lamang po kami ng garahe nila at saktong papunta pa lang po kami sa palayan ng tatay dahil ang Tita Aileen po ay mauuna na at bibili nga po pala sila ng yelo na dadalhin po sa palayan. Mabilis ang fast forward nga po ulit at nakarating na nga po kayo malapit dito sa palayan ng tatay pero yung mga inapagtuturo ko nga po sa inyo ditong mga sagingan ay doon nga po kami pupunta. Nag-umpisa na nga po pala kami maglakad dyan kasi ilang pilapil pa po ang aming dadaanan bago po kami makarating sa palayan ng tatay. At kung mapapansin nyo po sa camera, may pumapatak-patak yan po ay umaambon na. At yan at sombrero na po ang Tita Aileen pero ako po ay meron din sombrero. At sa paglalakad nga namin guys ay nakita ko na nga agad itong palayang ito. Talaga naman kung mapapansin nyo at kung makikita nyo sa personal, talaga namang maaawa kayo sa may-ari ng palayang ito. At ito din po pala ay kay tatay. Halos dumapa na at nagsitubo na rin po ang mga butil nito sa lupa. At wala na rin po talagang magagawa kundi side-side din na lang ang mga natitirang butil nito. At kung mapapansin nyo guys, sa bawat tapak ko sa aking paglalakad, hindi talaga namin maiiwasang matatapakan ng mga ito dahil talaga namang laglag na ang bawat butil nito sa aming tinatapakang tambak. At kung mapapansin nyo nga guys, talaga namang sobrang likot ng camera ko dahil hindi ko talaga maiiwasan na hindi titigan ang mga butil na nalalaglag sa tuwing naaapakan ko ito. At nung malapit na nga kami guys sa dampa ng tatay, talaga namang lahat na lang siguro ng palayan niya nga harvestin ngayon, talaga namang dapang-dapa na. At andyan na nga ang harvester pero hindi pa ito nagsisimulang mag-ani dahil siguro may inaantay pa silang uminit na maayos. At higit sa lahat guys, inaantay pa din siguro nila na maging kalmado talaga ang paligid dahil kung mapapansin nyo nga talaga namang napakakulimlim nito at talagang hindi agad-agad siya malulusob basta-basta dahil nga sobrang dapang-dapa nito. At kung mapapansin nyo nga rin guys, habang papalapit kami ng papalit, at mas lalong lumalala ang nakikita naming mga dapang palayan. Ay naku, hindi na talaga namin alam kung mababawi pa ba ng tatay ang kanyang mga gastos dito. Lalo higit guys, kung makikita nyo talaga namang nangingitim ng bawat butil niya. Talagang hindi namin alam kung paano ba naman ma-harvest dahil baka ito pag in-harvest ay talagang malalaman na rin pati ang putik nito at baka sumama na rin sa bawat butil. At habang inaantay nga na maging maayos at maging kalmado ang paligid, ay si Tita Aileen nga agad na ditong magluluto, gawangat para mapakain ang mag-harvester dahil total mag-aalas 12 na rin naman. At talagang late na nga rin ang kanilang pagkain dahil halos kakarating-rating lang din namin dito sa palayan ng tatay. At nga po't makikita niya sa aking camera kanina ang Tita Aileen pahipalingaling at di humaintindihan maipinta ang mukha niya dahil tinitingnan niya po talaga itong mga harvester na ito at nakailang uli na po ang mga yun bago po sila makarating sa kanilang pupuntaan. Aba naman. At kung mapansin nyo nga, hinagit po kaninang isang harvester ay dito po mag-harvester sa tatay at hindi po siya talaga naliligaw.
At maya na nga lang din po ay nilabas ko ng mga pampalasa tulad ng toyo, magic sarap, at saka paminta, sibuyas at bawang. Hindi na nga rin po nagtagal kalaunan, inilagay na po ng Tita Aileen ang ating mantika dito po sa ating gagamitin na kaserola para po sa paglulutuan ng ating adobong manok ng kapitbahay. Charot! At yun nga guys, at nalagay na rin ng Tita Aileen ang ating luya at ang ating sibuyas para sa ating adobong manok. Aba naman, talagang hinalo-halo, minegas-megas na lamang dyan ang ating mga pampalasa at yun ang ating naayos na dyan mamaya ang ating apoy. Talaga naman sobrang usok, halos di ko na kayanin. Mamatay na siguro ako dito. Wala, hindi. At yan nga, at kung mapapansin nyo, ay talaga nang buwabaga-baga at kumukulo-kulo na talaga ang ating mantika. At yan ang nilagay na nga ng Tita Aileen ang ating manok at inunti-unti yan talaga namang ayan. Diyos ko po, nagkaapoy pa talaga. Pero wala pong germs talaga yan, ha? Pero yan na nga po, at konti-unti na nga lang pong imimekos-mekos ng Tita Aileen. Talaga man din ako pat, siguro may nakasama-kasama sa tadtaaran. Aba naman. Talagang at niya, inantay niya lang na maging maayos at talaga namang minekos-mekos na naman niya. Talagang parang mabilisan na rin talagang makaluto at makakain na rin ating magtatrabaho. Aba naman. At hindi ko na nga rin po napakita sa inyong luto ng manok at tignan nyo naman ang itsura namin dyan. Aba naman, dito na matapos ating vlog. See you next vlog. Bye!